Hello day mga kabayan, welcome back po sa aking channel, OFW Vlogger. Grabe na naman to mga kabayan dahil meron tayong mga kabayan Pilipina na naiwan ng eroplano. May domestic flight naiwan ng kanilang eroplano mga kabayan. Dahil dyan, nag-rebooking at nag-rebook sila ng kanilang ticket na binayaran nila napakamahal. So ano nga ba ang nangyari sa mga kabayan natin ito? Kung bakit sila naiwan ng kanilang eroplano. Ito po, matuto tayo sa kanilang mga experience mga kabayan. So panoorin natin ang kanilang share na video. Paring paalala ito sa ating mga kababayan na may domestic flight sa Pilipinas. What's po ang video na ito? Pauwi na kami nito ng Palawan, pasakay na kami ng eroplano, pero mga best friend ko, naiwan kami ng eroplano. 9 AM kasi ang flight namin, exact 9 AM naman kami dumating sa NAIA Terminal 3. And for the very first time mga best friend ko, na-experience yon, talagang nanginig ako mga best friend ko at hindi ko alam ang gagawin ko nung sinabing kanina pa boarding ang aming eroplano. We don't have any idea kung ano ang gagawin dahil nga nag-check-in kami ng luggage. So ang luggage na binayaran namin ay nasa 6,000 mga best friend ko. So 60 kilos ata yun. Tapos 6K yung binayaran namin kasi sobrang mahal. 20 kilos equivalent yun is 2,000 pesos. So nakapag-check-in kami and then hindi natuloy yung flight namin. Nag-rebook kami and sobrang mahal ng ticket mga best friend ko. Then after that, kinuha namin yung luggage namin. Sobrang tagal. As in sa offloaded mga offloaded ba? Basta yung kukunan ng mga luggage, sobrang tagal namin nakuha yung luggage namin as in Oo naman mga kababayan, talagang nakaka-disappoint talaga mga ganyan, lalo na kung naiiwan ka ng domestic flight papuntang probinsya nyo sa Palawan dahil talagang maboboring ka at may inis kasi nga panibagong gastos, panibagong pagod ang mangyayari sa inyo mga kababayan. Book na kami ng ticket, 9 PM yon. So sobrang tagal namin sa loob ng eroplano to the point na nagutom na kami. But to make it short, mga best friend ko, nakapag-rebook kami, bumayad kami ulit ng para sa luggage, another 6,000 po yun mga best friend ko. Talagang nakaka-disappoint at talagang naloka kami. Gutom, pagod ang inabot namin during flight. And bigla pang nagkaroon ng news na nagkaroon daw ng bagyo sa Palawan. During that time, bumabagyo sa Palawan. And nagbasa ko rin sa news sa FYP ko na stranded daw yung mga papunta ng Puerto to Manila. So kinabahan ako baka ma-stranded din kami or baka ma-delay. But by the grace of God, mga best friend ko, on time naman po kaming nakarating pauwi ng Puerto Princesa. Ayan na nga at nagkape na ako dahil sobrang tagal talaga namin sa airport. Kumain na rin kami dyan for dinner and talagang grabe yung prayer namin na sana matuloy. Then after that, finally, boarding na kami and sobra ang ganda ng ngiti ko dyan. Good, gumanda ng ngiti. Congrats! Nakauwi rin, nakarating din sa patutunguhan. Ganda ng ngiti ko dyan. Kasi talaga nag-pray kami na sana hindi kami madelay kasi hindi namin alam kung saan kami magsistay after that. Medyo konti lang din yung mga clips na nakuha ko dahil during that time wala talagang charger yung phone ko. Tapos sobrang boring na kaya ang ginawa ko, bumili ako para makapag-charge. At eto yung mga ilang clip na nakuha ko nung pasakay na kami ng eroplano. Grabe. At again, sabi ko nga sa inyo, masayang mag-travel pero eto yung nakakapagod, yung bumiyahe talaga. So, eto yung view namin. Sobrang ganda, diba? Yung pailaw. Kaya nga bet na bet ko talagang bumiyahe ng gabi sa eroplano kasi ganyan yung view. Then after that, during nasa boarding kami, nasa eroplano kami, kumain lang kami dyan ng noodles and talagang, yun lang, masaya na. Kasi buong araw talaga kaming nasa airport. Pasensya na din sa itsura ko. Hindi ko na inisip kung gaano ako pangit dyan. Talagang lagkit na ako sa sarili ko. Gusto ko nang maligo as in the whole time. Talagang pagod na ako kung may makakilala man sa akin. Wala na akong pakialam kung hindi sila magandahan sa akin. Kasi mga best friend ko, naghalo na ang pagod, puyat. As in, during that time, mga best friend ko, 24 hours na kaming gising. At talagang sobrang nakakapagod yung travel na to. And then after that, mga best friend ko, after 1 hour and 30 minutes, nakarating na kami ng Palawan. Kita mo yan, hindi pa naubos ang energy ko. Pero during that time, mga best friend ko, 12 AM na po,
ng madaling araw. Pagkalapag ng Puerto Princesa, random ko talaga na yung bagyo ay kagagaling lang sa lugar namin. So mga best friend ko, yan, nagpasundo lang kami, and then after that, nagpack na kami kasi sobrang pagod na talaga. Pagka-uwi ng bahay, hindi pa naubos ang energy ko dahil nakapagkape ako, kaya binuksan ko yung pasalubong na dala-dala namin from Baguio. Ako yung may dala-dala ng pasalubong, pero din ako rin yung na-excite na i-open ito. Inisip ko kasi baka may mga nag-leak. So, pero good thing dahil wala naman. So, ayan mga best friend ko, mag-aalauna na yan ng madaling araw, ganyan pa rin yung... So, ang rason dyan kung bakit sila naiwan dyan, base sa video nila, ang flight nila ay 9 AM, ngunit dumating sila sa NAIA ay 9 AM din. Kaya dahil dyan, nag-rebook sila ng kanilang ticket na binayaran nila na napakamahal dahil nga naiwan sila at or hindi sila nakasakay. Paulit-ulit ng mga Bureau of Immigration na dapat 3 hours, 5 hours bagong flight nyo, ay dumating na po tayo sa airport para makapag-check-in para hindi na po tayo maiwan ng ating mga aeroplano, mga kabayan. Sa mga aalis naman po, reminder din po, at least 3 hours before, you have to check in na po and dire-diretso na po sa immigration area. Yung mga kabayan, sana hindi na ito maulit sa ating mga kababayan natin. Kaya pag may flight kayo, ay agahan nyo pong pumunta sa airport para hindi po tayo maiwan ng aeroplano, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. OFW Vlogger, at your service. To God be the glory. At para sa mga bagong manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. To God be the glory.